Real talk, gaano nakatagal ang mga manifestations mo? Ilang affirmations na ba na isulat mo? Ilang rituals na ba ang nagawa mo? Pero bakit ang tagal pa rin dumating ng gusto mo? Pero teka lang, hindi mali yung ginagawa mo ha. Huwag ka lang maghabol. Ang kailangan mo lang gawin is mag-align. Yung mga bagay na daladala mo sa subconscious mind mo na hindi ka fully aware, like past wounds, traumas, fears, doubts, yan na nagkokos ng mga energetic blockages na humaharang sa manifestations mo. Kaya kahit anong gawin mong rituals, parang may kulang. The key to unlocking your manifestations is healing first. At yan mismo ang gagawin natin sa Love and Light Festival sa May 25. Dito hindi lang tayo magmamanifest, sabay-sabay tayong mag-heal, magtatanggal ng energy block, aalay ng energies. Para hindi mo na nga kailangan maghabol, ikaw mismo ang magiging magnet ng mga pangarap mo. Full pack tong araw na to para sa healing and manifestation, plus may workshops pa. Eto pa ngayon, may up to 60% discount sa early bird tickets. Plus, kung mag-register ka this month, makakakuha ka ng free New Moon Jar Ritual sa May 25. Kung naghihintay ka ng sign, eto na yun. Stop chasing, start attracting. Step into your power. See you sa Love and Light Festival! Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed. You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Kamusta mga ka-Coexistence? Welcome to another episode of Coexist Podcast. Yun. Yes, so we're back in the studio again. Bago kami magsimula, syempre maraming salamat. Biggest shout out to Tritone Entertainment and Tritone Studios dahil sila ang nagpa-facilitate nitong episodes natin ngayon. And of course, bago tayo mag-start, syempre mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin para naman mas lumaki yung audience, mas ma-reach yung message ng spirituality. At yun, so start na tayo ngayon. Energy update, Master Nomer. Anong Master Nomer? Why not? Yeah. Ang dami nangyayari ngayon. Meron parade ng mga planets ng mga nakaraang araw. Pitong planeta, no? Magjo-join pa yung Mercury kasi naka-retrograde pa siya. Hindi pa siya naka-retrograde technically ngayon. Magjo-join pa siya dun. Kasi medyo lumagpas na siya eh. So babalik pa sa sali. Parang ganon. Okay. So potent yung energy sa Pisces ngayon. Yes, hello And may mga konting pahapiyaw ka-Pisces. sa As Aries. Pisces in you, When you say Pisces, what's the energy? Ano to eh, ang nakikita ko dito, feeling ko si Saturn ng pasimuno eh. Yun lang. Yeah, parang ganun. Oo eh, kasi parang palabas na si Saturn by May. And perhaps, ano siya, siguro parang review. Parang talaga bang natutunan nyo yung itinuturo ko the last 2.5 years, 2.5 years. Yun nga, which is about dreams. And about yung mga hindi na nagsaserve dun sa dreams mo. Parang ganon. So, kaya parang may energy uli ngayon na distraction. So that way, yung distraction na yun will really pave way para ma-realize mo or para mas makita mo ng malinaw kung ano yung mga pangarap mo. So yun yung nangyayari dun sa parade na yun. So nagkakatanggalan na naman, ganun ba? Nagkakatanggalan. Elimination round na naman. Kawak-kabay na naman. Oo. Tapos ano pa? Venus is in retrograde. Si Dayan nagpagupit kahit Venus retrograde. Kamusta naman? Yes, para sa akin kasi lahat ng mga retrogrades and transits kaya siyang i-outshine. And lahat ng mga retrogrades meron niyang positive and negative effects. So both na may positive, both may na negative, bakit ka mag-focus dun sa negative? So ako nag-focus ako dun sa positive. So parang ano kasi yan eh, parang paano ba? Siguro every Venus retrograde, nagpapasalon talaga ako. Saka nagpapasalon. Kasi naging ritual mo na siya? Hindi ko naman siya naging ritual, pero natataon lang talaga. Natataon lang talaga. So, ano ba? Pero siguro, feeling ko, nangyayari sa akin yun, na natataon lang talaga. Kasi, may message ako na gustong iparating sa inyo. Kasi di ba maraming mga astrologer or ibang mga tao na every time na retrograde, parang
ano sila, parang sinasabi na matakot ka. Parang yung mga tao tuloy, sobrang takot na takot. So, ang akin, lahat ng bagay, kayang i-outshine. So, yun. Ayan. So, nakita nyo, actually, pa-hair color merong ano pa ako merong, Ayan, diba, merong sinasadya mong i-outshine at saka merong pag nandyan na i-outshine mo. Parang ganon. Pero ang point ni Dayan, na-outshine yan. Yes. Yan. Yan. At gusto ko lang sabihin sa inyo na yun nga, pwede ka na mag-focus dun sa positive kaysa dun sa negative. Kasi kung mag-focus ka puro dun sa negative na, ay, bawal yung ganyan, yun yung ma-attract mo eh. How about, tignan mo yung positive way. Ano ba yung positive na dala na itong transit na to? So, for example, Venus retrograde. Ano yan eh, i-evaluate niya yung relationships mo sa lahat ng tao, not just your romantic partner, but also your closest inner circle and friends. So when it comes naman to your beauty, i-re-evaluate niya yung fashion sense mo, ano ba yung mga fashion style mo na gusto mong i-refine. Sa akin, hindi naman sa pagbabuhat ng bangko, ang daming, kasi nag-Venus return ako bago mag-retrograde eh. So, from 89 kilos, I'm down now to 80.5. So, nag-lose na ako since January ng 9 kilos. Pero tapos, nung pa-retrograde na, minadali ko yung tattoo ko. Pinatapos ko na kagad bago mag-retrograde. Pero tinamaan pa rin. Tinamaan pa rin. Kaya na-delay ng konti yung dito sa kabilang part. Pero at least maganda naman yung result. May nagagandahan pero ako hindi pa ako, siguro dahil nga Venus retrograde, sa POV ko, hindi pa ito yung yung na-envision ko. Parang gano'n. Kaya yun naman yung naging effect sa akin. Pero actually, pag may retrograde kasi, parang dapat you need to go to prayer and then meditation. Then ask yourself sa meditation, kailangan ko bang gawin to kahit retrograde? Tapos sasabihin naman sa'yo ng higher self, okay lang yan, you're protected, you're safe. Yan. So nakita mo, okay naman ang aking hair. Diba? Nakikita niyo ba yung glow ng color? Di ka nakikita nila, diba? Color coexist. Ayan. Kulay violet. Diba? Diba? Tapos, maganda naman ang ating hair. Nakakatuwa. Ayan. So, another energy update is... Which is? Yung Neptune. Ayan na. By March. Ano yung Neptune muna? Ano yung nagagawa niya? Spirituality and illusion yan eh. Pero parang ano rin siya eh. Para rin siyang higher octave ni Mercury. Parang ganyan. Parang higher octave. So, spirituality din yan. When was the last time na? 14 years, I 14 believe. 14 years, yes. 14 years nung pumasok siya sa Pisces. So, again, review na naman to ng spirituality mo. Review. Yes. For the last 14 years na nangyayari sa life mo. Dun sa area ng Pisces house mo. Yeah. So, again, it's a review. Mahirap siyang masabi kung ano talaga exactly yung mangyayari eh. Pero again, si Neptune kasi ano rin yan eh, parang energy din ni Pisces yan na dreams and illusions eh. So, more of time talaga to para mag-retrospect. How can I move forward? Ano na ba yung mga hindi na nagsiserve sa akin? Tama. Yun. So anyway, since parang ako, tingin ko since Neptune will be moving into Aries, parang ano yan eh, since Neptune is the planet of illusion, pwedeng may, pag nag-shift siya doon ng sign, pwedeng may mga manipulative propaganda, mga ganyan. Sa world. Yeah, sa world. Yung kanila yan. sa US and sa Ukraine. Sa Ukraine. Ayun. Tapos possible din na since Neptune is the planet of dreams, possible din na i-chase mo yung dreams mo more with the Aries energy. And nakakalimutan kasi natin na yung North Node nandun din sa Pisces. Kaya sari-sari talaga yung energy. yeah. Oo. Pero ito kapag nag-move yung Neptune dun sa Aries, which is sa March 30. Tapos, which is si Saturn din, mag-move din sa... Oo, true. Magko-conjunct pa nga sila, magtatabi pa sila. Yeah. So, ano pa ba? Neptune, moving in Aries, planet of spirituality yung Neptune. So, Aries, mas maraming mag-emerge na new modalities, new healers, and yung mas magsisik ng spirituality. This time, passionate. Hindi na maligamgam. Kasi ang Pisces, ano yan eh, medyo dualistic pa yan eh. Totoo ba to o
delulu lang ako. Parang ganon. Pero ang Aries, very assertive energy, very passionate, very very sure. All in. However, kadalasan si Aries, ang galing mag-umpisa, pero hindi natatapos. Yan ang energy ng Aries. So, maganda rin mag-reflect yan pagka, paano mo tatapusin yung inumpisahan mo. Tapos sa birthday mo March 15, di ba? Mercury Which is retrograde also na. may Venus return ulit. Okay. Mag-Venus return ulit. Tatlong beses ako mag-Venus return ngayon. Mag-aasawa ka sa Bali. Ngayong taon na to. Naka-feeling ko, kasama mo yung soulmate mo sa Bali. Or makikita mo. Mamimit ko na. Why not? Malay mo, di ba? Malay mo. Ano na naman, di ba? Who knows? Yeah. Nasa tamang edad naman na ako. Nasa tamang edad. Tapos ang Mercury retrograde din sa Aries din, di ba? Oo. Pero magdidip ng konti sa, alam ko, didip pa siya ng Pisces eh. Ay, oo. So, mag-move din siya dun sa Pisces. So, syempre, ingat-ingat tayo how we communicate. Kasi minsan kapag Mercury retrograde in Aries, alam mo, parang hindi mo na pinag-isipan, tapos sinabi mo na, tapos parang nag-cause na siya ng miscommunication. Ako nararamdaman ko na. Ako sa maaga ako makaramdam na Mercury retrograde dahil pinanganak ako Mercury retrograde eh. Ang dami ng glitches. Halimbawa, pag sa Zoom ngayon, ang weird. Pag open ko ng Zoom, naka-record na kaagad. Parang, ang dami ganun. Kasi kanina, yung sa sinakyan ko papunta rito, nagpaikot-ikot dun sa lugar, sa Si Sherry, kagabi. Sa labas ng bahay namin. Si Sherry, ganun din. Naligaw. Papunta dito, dinala ng airport. Galing Makati. Paano? Di ba? So, pag may mga ganyan mga chances, ang kailangan nyo na gawin is always be mindful. Double check everything. Hindi. Siguro wag mapikon. Kapag ka nandyan na. Patience is the key. Kasi lang siya eh. Parang katulad nun, in-extend ko yung grace ko dun sa nasakyan kong Grab. Kasi nag-arrive siya, malayo pa sa bahay eh. So, tinanong ko siya, babae kasi siya eh. So, mas may grace ng konti. So, ate, saan ka na? Ganyan. Sir, malayo pa po ako, ganyan. Tapos sabi ko, ba't naka-arrive na? Parang ganyan. Sorry sir, napindot ko. So, give them grace. Kasi kapag sumali ka din dun sa paano nila, sa energy nila or diba, sa field nila. Kasi nga may Mercury retrograde na nangyayari. Parehas lang yun. Yung nag-cause at saka yung nagre-react dun sa cause. Parehas lang yun. Yes. Yun yung energy niyan. So, yung mga Aries Sun, Aries Moon, Aries Rising, ang daming ganap sa inyong planeta ngayong March kasi may mga eclipse pa. Which is feeling ko yung eclipse is closing nung loop nung nangyari last year na eclipse. Yeah. Tapos opening ng panibago na naman. Ang tindi nung eclipse last year. Yun. Yan, ang dami nangyayari. Sobrang haba ng energy update natin. Anong pag-uusapan natin ngayon? Oo. Gusto mo bang pag-usapan yung synchronicities? Yan. Gusto ko yan. Oo. Sa inyo ba ngayon, meron bang mga recent na synchronicities? Dami. Grabe. Oo. For example, nung nandun kami sa Japan recently, kasi galing ako sa Japan, so I went there to see the sacred mountain of Mount Fuji. Alam mo, nakakapagtaka kasi, sa harap ko, may 222 na plate number, 222, so 3 2, tapos doon sa katabi niya, 4 na 222. Pagkatapos, tutututut, no? Tapos doon sa likod namin, may 4 na 1, 1, 1, 1, 1. Tapos sa tabi nun, which is hindi ko na napicturean, kasi send ko to sa GC namin eh. Merong 888. So sabi ko, ano nangyayari? Tapos, sa harap ko, di ba, may 222, tapos doon sa likod ko, may 888, may 111, tapos sa gitna, ako yung nasa gitna, which is yung sasakyan namin. So sabi ko, ano to? Parang akong feeling ko, alam mo yung feeling mo. Ano yung mga number? 222, 888, 111? Yeah. Yung isa, 3 222, tapos isa, 4 na 222, tapos yung isa, 4 na 1111, tapos yung isa, 888. Tapos parang ako yung nasa gitna, kasi sila yung dalawa yung nasa likod ko, dalawa yung nasa harap. So parang alam mo yung feeling mo, nasa entourage ka, tapos hinahatid ka nung nasa harap mo yung 2222, tapos nasa likod mo yung 888. Ano yung resonance sa'yo? Ano yung sa tingin mo pinapadalang message sa'yo? Ano ba? Feeling ko kasi parang in alignment ako and on the right path do sa ginagawa ko. And parang feeling ko parang
yung pakiramdam ko at that time, parang wini-welcome ako ng bongga ni Mount Fuji, yung energy. Kasi sabi nga nung... Power spot. Yeah, power spot yun. Malakas yung energy vortex doon. So parang sabi nga ng tour guide namin, ma'am, bakit parang ang swerte nyo naman? Sabi ko, bakit? Kasi nagpapakita si Mount Fuji sa inyo. I mean, ilang days yung tour namin. Sunod na araw. May sea of clouds minsan. May sea of clouds minsan. Ilang days na nandito kayo. Pero si Mount Fuji, sa lahat ng tour nyo, parang nagpapakita. Yung iba kong client, kahit nagstay sila ng 2 days, hindi talaga nagpapakita si Mount Fuji. So parang, yun yung aking feeling. Pang postcard, no? Ayun. Isa sa'yo, Brian, kasi sa akin hindi synchronicity yung mga nangyayari sa akin ngayon eh. Maganda siguro define natin yung synchronicity. Kasi baka iniisip nila, puro lang angel number. Hindi lang yung synchronicity. Ano ba? Yung mga, pag sinabi mo kasi synchronicity, are two seemingly random things or happening or circumstances or instances. They merge. Nagkikita sila. And it is being brought to your attention. Okay. So, yun yung definition ng synchronicity. So, ako, I've so many in my lifetime na maraming synchronicities. But the very recent one, nag-uusap kami ni Dayan kung anong gusto niya. Tinanong ako ni Dayan anong gusto kong gawin sa birthday ko. Okay. Next week, birthday ko na. Sa Bali kasi, magpunta tayong Bali. Sabi ni Dayan, ano bang gusto mo, Kuis? Ganito ba? Sabi ko, gusto ko, party na sober. Tapos, party na sober. Kasi 1 year na rin akong, mahigit 1 year na akong sober. Hindi na ako umiinom. Yes. Kailangan ko talaga sabihin. Congrats. I-remind yung sarili ko. Congrats. Sabi ko, gusto ko na sober party. Tapos, isasalubungin natin yung birthday ko March 14 to March 15. Yan. So, right after nung usap namin ni Dayan, pagbaba ko ng call kay Dayan, meron akong task for our Love and Light Festival. Yung ating host, si Kix Yao, tinawagan ko. Pagtawag ko kay Kix, yan, mga kailangan pag-usapan tungkol dun sa event natin. And then, biglang out of nowhere, kamustahan kami ni Kix, sabi ko, pumunta kaming Bali. Kasi nag-stay siya sa Bali for, na matagal na panahon. Sabi niya, pupunta kayo ng Bali, ganyan. My friend is inviting me there na ganyan. He has an upcoming sober party ng March 14, ganyan. Ha? Sabi ko, exactly yan yung hinahanap ko. So, what are the odds? And, kaya nga sabi, yung universe talaga magpo-provide din talaga kung ano yung kailangan mo. And most of the time, in a very synchronistic way, in a very playful also. So, you just have to play with it also. Parang ganon. So, yun yung recent na synchronicity ko. Sa'yo, Bri? Dami. Angel number lang din eh. Karaniwan angel number. Pero, pinaka kong synchronicity siguro, itong maganda is, dati, alam naman natin na gusto ko lang mag-podcast. Gusto ko lang yung mag-show. Yung talagang Pero paano? Walang yung gamit, yung production, yung paano. And then, one time, yung camera ko, yung M50 ko na camera, parang sira ata. Nag-stuck yung battery. Di ba? Yung nag-stuck yung battery sa loob kasi lumobo nga daw. Okay, so isa lang naman ang kilala kong marunong kumalikot ng camera na medyo friend talaga, which is Erwin. Si Erwin, boyfriend ni Gigi Delana, producer ni Gigi. Okay. May-ari na itong studio. May-ari nitong studio. Pinapunta niya ako dito. So, punta ka lang dito, dali mo yung camera mo. Ano mo, ganyan. Chinek namin. Chinek niya, naihian ng pusa yung camera. Sabi ko, Which paano? Is may pusa. Paano may ihian ng pusa? Parang sabi ko, wala naman ako yung pusa. Baka nailapag mo or somewhere, pag dumbang mo mabiyahe tayo, baka kasi trip daw nilang ihian yung mga ganong surface. So anyways, iniwan niyo. Nagpalit kami, pinahiram. Bait ni Erwin, yung pinahiram niya ako na M50 ulit, na yun yung ginamit ko. And then, sabi niya sa akin, why not mag-podcast ka dito sa studio? Sabi yung Sabi ko, sige, pwede, ganyan. And tama, at that time, naka-break yung isang studio na pinagsushootan. So, yun, sinabi ko sa kanya na mag-shoot ako. Pero after that, nagtanong ako kay Erwin na parang, baka pwedeng, meron kakilalang naghahanap ng brands or whatever, or ganyan. Sabi niya, sige, gusto mo?
i-ano kita dun sa CEO namin nung tapos manage ka na namin. Ano yun natin? Gawin natin dito yung podcast mo, gawin natin yung and then yun. Cut the story short, ayan din, dito rin ginagawa yung coexist, dito rin sa Triton. So, para sa akin yun yung pinaka, for this year, yun yung pero madami. Like, alam naman natin, define natin, 1-1-1, anong meaning? You're in alignment. Okay, 2-2-2. Balanced collaboration. 3-3-3. You're divinely guided. 4-4-4. Your soul guides are guiding you. Okay, 5-5-5. You have to balance or you have to level down your manifestation or to ground your manifestation. Okay, 6-6-6. You need to tweak some things that you are doing na ginagawa mo. 7-7-7. Robert Jaworski. 7-7 is a completion. Is it lucky number? Is it a lucky number? Do you believe? Magkaiba yung ako, everything is, gawa ng Diyos. It's good. Everything is good. But, some followers of, GG33, demonized ang 7 So, kasi nga, diba hindi sa casino, lucky. Lucky. But kasi imbalance ang 7 Pinaka-paborito nating number, 888. But for me, sorry, sa 777, gusto ko ang 777 kasi since I'm a follower of the law of one, I see that yung Diyos mismo mahilig sa 7-7. Sa 7 colors of the rainbow, 7 days of the week, 7. So, yun, 888. 888, abundance. Pera. At sa akin, wala rin palya yun pera. Tapos, 999. Another completion. Ending, no? Ending, completion, celebrate. Okay. 1111. Which is actually 111 din yun. Okay. 111 din yun. 1212. It's another octave, but it's a different octave. Pero wait lang. Speaking of synchronicity, nung nasabi mo may pusa, saktong-sakto yung painting ng pusa. Yung painting, may pusa dito sa harapan ko, may painting ng pusa. And then pinag-usapan yung Triton. Tawag dito, pinag-uusapan natin yung Neptune kanina, which is yun yung mismo logo ng Triton Media, yung Neptune. I didn't know na Neptune yan. Yan ang logo yan ang symbol ng Neptune. Wow. Okay. So, yun yung synchronicity. Yung synchronicity is always around us. You just have to have the eyes. And kung palagi ka nagtatanong kung guided ka ba, you're always guided. That is simple question. Yung kumbaga, ito yung problema Nakikita kong problema rin ng mga tao, synchronicity, hindi nila napapansin pag hindi ka healed. Tama ba? Pag hindi ka aware, hindi ka bukas. Tama ba? Mali? Not necessarily. Kasi ako noong 2014, wala pa akong concept ng spirituality. I have been seeing angel numbers na nung time na yun. Okay. Tapos, sabi ko, bakit ang weird? Bakit ba ulit-ulit yung mga number na nakikita ko? At walang explanation. Kahit at that time, kahit mag-search ako sa internet, wala. So, umabot nga ako sa point na nagsusulat ako ng mga meaning. Parang, ano ibig sabihin na ito? Ito siguro meaning nito. Ito siguro meaning. And mababaw pa yung mga meaning na nilalagay ko at that time. So, whether you're awakened or, pwedeng siguro kung hindi ka pa bukas, pwedeng nagpapakita sa'yo para magbukas ka. Yun, to follow the breadcrumbs. Tsaka yung sa akin parang, pag nakakita ka ng angel number, siguro tingnan mo yung iniisip mo, tingnan mo yung consciousness mo at that time. Yes. And kung ano yung feeling mong sagot, yun. Ano yung predominant mo na thoughts bago mo nakita yung angel numbers? Yun yung sagot niya sa'yo. And then kino-confirm niya lang. Tama ba? Yeah. Not necessarily changes coming pag 555. Yeah. Kung feel mo yung 555 is just an alignment na sinasabi niya, na confirmation, then yun. Yeah. Parang ganun. And minsan, hindi lang sa numbers talaga nagpapakita ako. Nung nakaraan, music, no? May pinaprocess ako. And then may bigla akong nakita, you are covered. Which is, yun na kagad yung sagot dun sa, sasabihin ko na yung brand, Adidas. Yun yung bagong tagline ng Adidas ngayon. You are covered. Oo. Tsaka yung akin din, yung matinding manifestation ko nito na hindi ko pwedeng sabihin na nangyari. May nakita akong post ng spirituality, it's already yours. Tapos yun nga, parang alam mo yun, confirmation. Yung mga ganon, sa music, movies,
Actually, what works for me, kasi syempre, di ba yung mga angel number, iba-iba naman yung meanings niyan, di ba? So, what works for me is pag nakita ko angel number, isi-search ko kagad sa Google ano meaning. Tapos kung ano yung unang lumabas. Kasi iba-iba naman lumalabas every time na magsa-search ka At saka hindi rin palaging repetitive numbers. Pwedeng makakita ka 214. True. Pwede mo rin i-search yun. So, pero kahit 214, i-search mo, kunwari, search mo siya ngayon, tapos kinabukas, search mo, iba pa rin yung lalabas sa Google. So, kung ano yung lumabas doon sa Google, na unang-unang makita, yun yung message Ayun, sa'yo. Always works for me. Actually, ginagawa ko din yan, no? Yung unang makita mong feeling mo, yun. Yun yung nag-resonate sa'yo. Oo. Parang ganon. Sa contrast naman, alam ko na yung topic na natin to before eh. Pero recently marami akong mga nakikita na namang glitch. Marami na naman ako nakikitang glitch. Kasi may synchronicity. And then ang contrast of that, may glitch. For example, nung nakaraan, papunta ako ng gym. May kausap ako sa telepono. Pagbaba ko ng sasakyan, paakyat ako dun sa second floor, naramdaman ko yung bag ko ang gaang. Yung backpack ko ang gaang. So sabi ko, naiwanan ko yung yung tumbler ko na malaki, yung 1.5. Sabi ko, shucks, hassle, naiwanan ko yung tubig ko. Yan, pag-akyat ko sa taas, nag-uusap kami ni Francis, yung coach, nakita ko yung tumbler ko nandun sa tabi niya. Sabi ko, baka nagkataon lang, medyo kakaiba yung itsura ng tumbler ko eh. Hindi naman maraming kamukha nun eh. Nung sabi ni Francis, ni coach, di yan yung tubig mo. Ha? Paano napunta? Akala ko, naiwanan ko eh. Oo. Nung tinikman ko, nung ininom ko, yun na lang yung pwede mong kasi yung tubig ko, may Celtic salt. Maalat-alat. So may Celtic salt. Tumbler ko na una pa sa akin. So may mga ganun ako napapansing glitches. Okay. For the timeline shift. Weird, no? Tsaka yung ngayon yung parang gusto mong matulog. Kasi parang part din yun, kasi parang napapagod yung katawan mo. Na dahil dun sa shift, parang gano'n, kaya it needs more rest. Parang gano'n. Ako naman, ang energetic ko naman ng todo. Pero okay yun. Naman. Okay yun. Ako naman, lang yun. Siyempre, content sa sa work. Ganun lang. Yun pero din siguro sa akin yung energy ko hindi sa hindi sa trabaho eh. Ang energy ko sa pag-workout ngayon eh. Yun. Why not? Yun yung focus mo eh. So, Tsaka parang ganun. Diba? So, may mga nangyayaring mga energy shifts ngayon. Yes. And mas marami pa kayong makikitang mga synchronistics na pangyayari. And also some glitches. Yes. So, yung mga glitches, yun yung tatawag namin na timeline shift. And nakakatuwa kasi kapag kunwari si Kuya Nomer, naka-experience siya ng ganon. May na-experience din ako na same. Tapos, nag-update ako sa akin. Tapos may update din pala siya sa akin. Nakakatuwa lang. So, And halos sabay, no? So, ibig sabihin, yung consciousness na sabay tayo. Sabi ko nga, sana higher frequency. Feeling ko naman nasa higher timeline naman. Ngayon, kung meron rin kayong mga experiences nyo, stories ninyo na, and I'm sure meron, share naman ninyo sa amin. I-comment nyo. Pero yung Maganda rin kung yan. gusto nyo maka-experience, nung di mo pa na-experience, for example, yung timeline shift, quantum jumping, pwede ka bumili ng quantum perfume sa amin sa Spirituality Team. Kasi marami kami nare-receive na feedbacks na halos lahat ng mga clients namin nakaka-experience na nun. Yung mga nawawala yung mga amulet, tapos biglang bumabalik. May nakaraan, pangit naman na pero na siya, na snatchan siya. Na-snatchan siya, tapos pero yung niya, yung amulet niya, pag uwi niya sa bahay, nandoon. Yung amulet niya nandun sa wallet niya. Nakakaloka. Pero buti na lang, yung wallet niya, 40 pesos lang laman. Grabe. So, Gumapang. Hindi ko kaya. Gumapang yung amulet. Ang sagot ko sa kanya, hindi ko alam anong sagot. Pero nangyari na rin sa akin yan. Yan, for the timeline shift, di ba? Hindi ko alam yung sagot. Minsan, mas maganda wag mo na subukan sagutin. True naman. Makipaglaro ka na lang din sa playful ng energy ng universe. After all, ang task naman sa atin ng universe is to stay within that frequency of bata, play, approaching life with innocence. No? Tama. Yes. Mismo. Tsaka kahit anong shift, anong timeline shift, parang kailangan sumurrender ka lang eh. Kasi yun yung
Yun yung kailangan mangyari. Magandang Maganda topic yan yung para sa dulo. next na episode natin, mismo. yung surrender, no? mismo. Kailan surrender, tsaka kailan yung Ayan. divine will, or paano ano yan? Yan, tama. Mapagtatagpi yung dalawa. Ayun. So, Dayan, promote mo na yung event natin sa May 25. Ayan, synchronistically. Ayun. So, kung naghahanap ka ng healing, kasi feeling mo yung mga manifestations mo is matagal magkatotoo, or kung minsan nagkatotoo pero hindi mo siya ma-hold, hindi siya naglalast, baka kailangan mo tong event na to. Kasi sa May 25, we're doing intensive healing ceremonies with different masters and facilitators. We'll be having kirtan, which is a mantra chanting to attract abundance, love, healing, and authentic kirtan facilitators to from India, ang ating kasama. And, galing. Yes. And syempre, we have ecstatic dance flow kung saan magre-release ka ng mga traumas and stagnant energies through movement with Miss Malu Araneta. We also have sound healing. Yan, of course, from us Spirituality Team. Kung naka-attend ka ng Transcendentum event last time, syempre may experience mo pa rin to. And meron tayong manifestation, manifestation workshop by Miss K. Shakti. And syempre may manifestation ritual tayo kay Kuya Nomer and shadow work hypnotherapy and marami. Ayan, ang importante dito, mag-enjoy tayo. We are, while we are healing, while we are manifesting, we will do it enjoyably. Tsaka ang maganda dito, makakamit ka ng like-minded people, ng mga hindi mo, 'di ba, na spiritual din. Parehas mo kasi alam ko madaming spiritual na pag nakakausap tayo or nakakakwentuhan natin, wow, finally, meron ako nakakausap kasi hindi ko masabi to dun sa iba na ang weird, ang So, who knows, di ba? Makita mo yung mga soul family mo, di ba? Soul tribe mo. Mga ka-like-minded people. At Yes. kung mag-avail ka ng ticket hanggang ngayong March 31st, kasama ka sa early bird promo natin kung saan pwede kang magkaroon ng free Newman Jar Ritual by May. So, ikaw mismo yung magsusulat doon sa ating event. Meron tayong booth doon. So, exclusive lang siya sa mga mag-avail ng ticket until March 31, 2025. So, kung gusto mo mag-avail ng ticket... Nakalimutan natin sabihin na ang highlight natin is si DJ Lunyo. Ay, oo nga pala. Oo. Diba? Si DJ Lunyo, diba? Yun ang highlight ng event natin kasi merong party dun sa dulo. Yes. Sober party. Yes, sober party. Yes. Ito yung parang you will be connecting with high-frequency sound music without any medication, without any alcoholic drinks, diba? Meron lang yung mga kinarga ni Kuya Nomer na At saka magpa-facilitate yan parehas high vibrational si DJ Rico Arce and si DJ Kinargang Jack Daniels, no? May mga... Walang ganun. Pero meron tayong mga parang mga juice na kakargahan ni Kuya Nomer na energy. So, kung gusto mo mag-avail ng ating early bird promo, ilalagay ko po yung link dyan sa baba, sa comment section, para makabili ka na. You can also visit our website, www.spiritualteam.ph, and pwede kang mag-check out dyan ng credit card payment. Why not, diba? Ayun, no? Ayun, so we bid adieu with the greetings of love and light. See you next episode. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light. Pwede kang mag-set ng intentions, magsulat ng affirmations, at mag-visualize araw-araw. Pero kung may dala kang unhealed wounds, limiting beliefs, at energetic blockages, lagi kang makakaramdam na parang mabagal, stuck, o laging unreachable, or mahirap magkatotoo ang mga manifestations mo. That's why on May 25, we are holding intensive healing ceremonies at the Love and Light Festival. Kasi ang manifestation, hindi yan basta wish at waiting game. Kailangan match din ang energy mo para dumating yung gusto mo. Pero paano kung may mga takot, doubts, at past traumas na hindi mo pa namamalayan? Yan mismo na nagbablock sa mga manifestations mo, kaya hindi mo pa na-fully receive. Sa May 25, at the Love and Light Festival, we are not teaching just manifestations. We are guiding you through deep healing, energy clearing, and full alignment so you can finally receive what's meant for you. If you're ready to clear your energies and manifest like never before, join us. This is more than an event.
It's a sacred portal of deep healing, powerful manifestation, and spiritual awakening. What awaits you? Intensive healing energy sessions, transformational workshops for deep soul healing, manifestation rituals under the new moon, ecstatic dance to release stagnant energies, tarot and oracle card readings, crystal healings, and mystical bazaars, and many more. See you guys sa May 25 sa Love and Light Festival. Message kayo para makapag-register. Meron kami mga exclusive early bird promos, or visit our website www.spiritualityph. Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed.